unang hirit, serbisyong totoo ang unang hirit, ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit. Marami raw sa nakapanood ng premiere night ng pelikulang Teen Academy Class of 2012 ang nagulat sa kissing scene ni na Elmo Magalona at Sam Pinto. Isa na rito ang ka-love team ni Elmo na si Julian San Jose na kinantsawan pa nga raw si Elmo. Marami nga nagulat, tapos parang pero hindi naman siya ganun ka OA. I mean, sakto lang naman siya for the story. Nagulat kaya ako. Kinantsawa kita ka. Sabi ko, binata ka na. Kung si Elmo may experience na sa on-screen kissing scene, handa na rin kaya si Julian na gawin ito para sa nalalapit nilang movie ni Elmo, ang Just One Summer. Tignan po natin. Hindi ko po alam eh. Hindi pa namin alam kasi parang hindi pa siya talaga final. Depende rin po sa director, kung depende rin po sa script or din sa writers. Siyempre po, kailangan ko pong maging professional at all times. At yan ang latest showbiz balita this morning. I'm Luan D, your morning kachika. Rhea? Salamat, Tuan. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan ang mga unang balita sa umagang ito. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Rhea Santos. Kung may balita i-report sa GMA News, i-text ang scoop space, message space ang iyong pangalan at address padala sa 4627. Mga igan, ako naman Arnold Clavio, ito ang unang balita. Dumating na sa bansa ang PRP Gregorio del Pilar, ang kauna-unahang Hamilton-type surface combat ship ng Philippine Navy. Ang 46 na taong gulang na warship, libing binigay ng gobyerno Amerika bilang bahagi ng Mutual Defense Treaty. Pero dahil second hand, gumastos pa ang Pilipinas para bihisan ang nasabing barko. Gagastosan din ang pamahalaan ng training ng mga taga-Navy na gagamit nito. Magpapatrolya ang nasabing warship para paigtingin ang seguridad sa karagatan ng Pilipinas. Gagamitin din daw ito sa mga rescue mission. Ang pagpalakas sa depensa militar ng Navy sa tulong ng PRP Gregorio del Pilar. Yan ang ating tatalakayin ngayon. Para po sa ating talakayan, makasama natin sa telepono si Professor Amado Mendoza Jr. ng UP Political Science Department. Professor Mendoza, good morning po. Good morning, Arnold. Opo, ano bang posibleng implikasyon nito, yung BRP Gregorio del Pilar, para maka-apekto sa depensa natin, Professor? Ang mangyayari dyan, madadagdagan yung kakayahan nating magpatrolya ng ating mga karagatan. Kasi ang isang barkong katulad yan na may ganyang kakayahan ay makakatulong dyan sa kakayahan na yan. Pero malaki ang pangangailangan natin ng mga barko dahil isa tayong archipelago. oo nga, so kulang pa yan, no? Yung isang yan. Actually, makakatulong pero kulang. Ang problema nga lang, mahal yung mga ganyan. Ang impormasyon ko nga ho, parang dahil ito ay second hand, may problema tayo sa mga spare parts. Ang nangyari, ang pagkaalam ko, gumastos tayo ng ilang milyong piso para ayusin siya. Pagkatapos, gagastos din tayo ng ilang milyong piso rin. Sa trading. At sa maintenance. Sa maintenance. Oo. Balak din bumili ng gobyerno ng submarine. Pero pag-iisipan pa daw ito ng Pangulong Noy kung ito'y talagang nararapat ho, Professor. Ito ba'y bahagi na ng modernisasyon ng Philippine Navy? Anong tingin niyo po rito? Makakatulong din yun. Kanya lang, ang mangyayari doon, una, mas mahal. Pangalawa, yung pagsasanay na kailangan ng ating mga tripulante ay iba. Kasi iba yung pag-operate ng submarine kaysa sa pag-operate ng tinatawag na surface ship. So, malaking desisyon yun. Sa Southeast Asia nga lang, kukunti ang may submarine. Okay. Pero kung issue ng Spratlys, mas mura kung dialogo na lang. Of course. Di ba? Ito naman ang nagbunga nun. So parang yabang lang tayo ngayon eh.
Hindi, maski wala yung Spratly, Oo. kailangan pa rin natin yung mga barko na yan, para pangalagaan ng ating mga karagatan. Kasi may mga iba tayong mga suliranin, di ba? Yung halimbawa, Smuggling. yung mga smuggler, mga poachers, ganyan. mga So, kailangan talaga natin. Drug yun. lord. Pero yung laban sa poachers at sa smugglers, hindi ganyang kalaking barko ang Ang kailangan, oh. Pero ito pa, kunyari, yan, binibida natin, may barko na kami. Oh. Medyo hindi naman- mahirap nga yung ganon. Oo. Kasi nag-iisa nga siya. So, dapat iparating pa rin na, uy, ano lang to, ha? Matagal na to. At saka, di ba, gawa yata niya noong 1965 to. Kaya... 40 taon na humahigit. Ang gusto kong silipin kung talagang libre kasi may impormasyon ako na talagang nagbayad tayong $1 million. Hindi ko yun alam yung... kayo siguro ang makakaalam niyan. Sige, Kung Prof. Babalitaan na lang kita. Kasi problema sa training, tapos yun nga, yung isa sa nakausap kong ilan sa mga sa Navy, yung spare parts ang problemahin nila kasi ano na to sinaunang panahon na nga Oo. Pero, biro mo, yate lang, ang hirap na i-maintain yan pang barko. Pero di ba may reputasyon tayo na Kayang-kaya. marunong tayong magremedyo ng mga partes kasi sanay nga tayo sa lumang gamit. Pero wala, ayoko naman sabihin na anong binatbat dito sa warship ng China dahil ayaw nga natin isipin na ito'y, di ba? Parang tayo pa yung nang-iengganyo ng gera doon sa Spratly. Talagang malayo ang kakayahan at saka yung estado ng mga barko ng China. Hindi lang sa China, kung ikukumpara natin yung ating Navy sa ating mga kapitbahay, mas maunlad yung kanila. Sayang, no? Yung Malaysia, halimbawa, mayroon silang submarine na Oo. Intel gathering. Sayang, no? Total, tagal na tayo ali na Amerika. Sana buy one, take one na lang para dalawa. Sana. Di ba? Pinuutay-utay pa tayo Okay. Professor, maraming salamat. Napaganda umaga ko ng tawa ninyo. Okay, sige. Ingat po. Maraming salamat din, Arnold. Professor Amado Mendoza po ng UP Political Science Department. Yan po ating naging talakayan. Kayo, ano pong pananaw nyo dyan sa bagong BRP Gregorio del Pilar? Magbabalik po unang irip.